tayo sa picking of songs. So it's covered, of course, based on the theme or based on the topic. Then you have to ask for help. Do not rush. You do your research and build and rehearse your list. So it's not all about you will only stand here in front. No, you will do your job, mga kapatid. You do your work. So nagawa mo na kanina, ano yung una? Know the theme, alamin mo yung message, know the topic. Then you have already the your personal dealing with the Lord. You pray, you fast, and you do your devotion. Now, after all of this, you start building your song list by singing them out. Ako ginagawa ko to eh. And then writing them down, the list of songs that come to your mind. No? You don't just rush through listing of the songs. I remember, Pastor Jay, nag-post siya one time sa LCC group ng worship coordinator with regards to the pag-prepare ng lineup. Ano sabi niya dyan? Ang worship lineup daw ay pinagpe-pray, hindi nira-raffle. Tama? Sino po yung naka-receive niyan? Amen? Ang worship lineup ay pinagpe-pray, hindi siya nira-raffle. So ano po gagawin natin? You have here in third step, we have to sing each song as it comes and reflect on the lyrics and flow of each song and let the flow of the song connect with the next. Alam niyo mga kapatid, mangyayari lamang ito if you allow each song na prepare nyo na mag-minister to you as you sing it. Kasi mayroong message yung mga song na kinakanta natin. And it will really minister to us and then magmamanifest na po yun sa congregation. So somehow, by the help of the Holy Spirit as well, you'll be able to connect the flow of the songs from one to another. So ayan po, sa pagla-line up natin, mga kapatid, worship leader, mga musicians, dapat naka-base po tayo sa tema, sa theme, sa message ng preacher. Merong mga instances po, mga kapatid, na halimbawa, ang tema is about grace. Pero po ang line-up is about salvation, forgiveness. Yung tipong hindi po sakto dun sa tema na prepare. Tapos sabi po nga dyan, di ba, ask for help. Ask for help. Kasi may mga worship leader na sinosolo nila yung preparation. You are one team, mga kapatid. You can ask for help. Pwede rin naman na magtanong ka sa mga ka-teammate natin na kung sakaling nagiging limited tayo sa mga options natin, as sa mga songs. Sabi pa dyan, do not rush. Kasi meron mga worship leader na wala pang 10 minutes tapos na nila yung line-up nila. May ganun, di ba? Wala pang 10 minutes tapos na yung line-up. Actually, napakahirap po na prepare ng lineup. Para sa akin, hindi po siya maganda na yung talagang, kasi ang kailangan po natin dito is bibigyan po natin siya ng panahon, bibigyan po natin siya ng oras, kaya yung step number 2, napaka-importante mga kapatid. I believe in the revelation of the Holy Spirit. I believe in the revelation of our Lord, Actually, madalas kulang pa talaga yung isang gabi para makapag-prepare po tayo ng line-up natin, para ma-finalize natin yung buong line-up natin. Usually, umaabot po siya ng minsan nga week pa or 2 to 3 days, pwede na yun, So, pwede rin naman magtanong-tanong po tayo. Ask for help. Huwag po natin solohin, yung as a worship leader or yung mga gumagawa po ng line-up dito. Last time, sa last training natin, natandaan ko, nagtanong ko si Minister Jason, sino yung usually nagpe-prepare ng line-up? Is the worship leader or the musicians? Worship leader. Kasi, depende. Kapag ang worship leader is musician din, di ba? Meron ganun. Pero usually, sa amin kasi, ang worship leader talaga ang nagpe-prepare kasi siya yung maglilid, kaya nga worship leader So, pero you work as a team, mga kapatid. Huwag po natin solohin yung preparation. Pwede rin po tayong mag-check sa mga church natin. May mga lumang songs na hindi na napapakanta kasi marami na pong lumalabas na mga new songs, right? Na nakakaligtaan na po natin mga old songs. So, meron po tayong worship team objective. Tandaan po natin na aside sa paglilid po ng congregation sa presence ng Lord,
isa pa po sa objective ng worship team is you will prepare yung congregation sa Word of God. Okay? Or sa preaching. Kaya kailangan na, very important po na talagang intact po yung mga nakahanda nating mga songs. Yung mga prepare po nating mga songs. Ganun po ka-importante yung mga line-up po natin. So it says there, to lead the congregation into the presence of God. That is our goal. And then to prepare the congregation for the Word of God. So, letter A, it says there, we have to consider the congregation. Kailangan pa pala i-consider ang congregation. No? Siyempre, for example, ang church natin, ngayon mas madali na nga siyang ma-monitor kasi we are on leading house church service, no? Small service. Kapag ang church po natin is sobrang dami ng elders, majority po is elders, wag naman po tayong mag-line up ng mga songs na about more on planet shakers. Diba? Mahirapan sila, hindi naman sila makajump Mga senior citizen na, diba? So, as much as possible, we have to consider the congregation na hindi na masyado pong youthful yung datingan ng mga songs natin. So the same thing po, kung puro naman kabataan, mga youth naman ang mga members natin, attendees ng church, iwasan naman po natin na mag-line up ng mga sobrang luma na mga kanta, no? Kasi hahanapin po ng mga kabataan naman yung the intensity of music, no? So pwede rin naman po ang gawin natin is magkaroon po tayo ng sarili nating revision, no? It's possible mga kapatid para makuha po natin yung attention ng congregation, ng mga attendees natin. Then, pangalawa is language use. So importante rin pala i-consider ang language, no? Ito yung second, no, language na ginagamit natin. Like for example, if you were given the schedule or task na magpakanta, like for example, sa Friday Global Service sa Mahabula. So definitely, ang ila-line up mo doon is hindi puro Tagalog songs kasi kaya nga siya global international. Kasi pag nag-line up ka ng mga Tagalog, paano makakope up sa iyo yung mga watchers natin, no? Another example is like, if your district pastor or your house church leader ask you to do a mission, ikaw yung mag-lead, magta-travel ka, like you will go to the mountain, no? It happens. When I was in the Philippines, ilang beses po kami nag-mini mission. We go to Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and probinsya siya Tapos meron pang time na mga Aita, no? So we have to really consider the language na gagamitin namin. Siyempre, hindi naman kami nag-prepare ng more on English. So hindi naman po sa amin na maliit natin yung mga kapatiran natin, pero we have to put it in the right place, no? Lagay po natin sa lugar. Kailangan po natin na marunong po tayong pumili ng mga language na gagamitin natin, English or Tagalog. So level of complexity, paano naman po ito? How is it? Level of complexity. Kailangan din po natin yan i-consider. Kung sobrang critical na po yung tutugtugin natin, no? Isaalang-alang po natin yung kakayanan ng mga musicians natin. So yes, ikaw, worship leader, alam mo yon. How about your musicians? Yung tutugtog para sa'yo. Hindi niya alam yung bago ka lang sa pandinig niya. Kung sobrang hirap na po yung tugtugin at noon pa lang po niya narinig, no? The first time he heard that songs, no? Kahit old songs pa yan, pero first time niya narinig, huwag po natin pilitin. Do not force it, mga kapatid, no? Pwede tayo mag-consider ng ibang songs. Consider other songs. And darating din po tayo sa point na makukuha po natin yung ibang mga songs na mahirap talagang siprahin. Kaya nga, we have to really prepare. No? Make time to practice, rehearse. So the question is, how many songs to prepare? Ilan ba? Ilan bang mga songs na dapat nating i-prepare, ihanda, no? Sa totoo lang mga kapatid, depende po yan sa church. Okay? Pero sa atin po, binigyan na po tayo ng program or yung arrangement ng program, like, you know, we have the welcome song, either one fast song, because it's like welcoming, handshakes, greetings, and then
Next is praise and worship. Usually we prepare 2 fast song or 1 fast song, then 2 slow song. Okay, so alam natin yung difference ng praise and worship, no? Hindi ibig sabihin praise is fast and worship is slow. No, we've learned it on our last training. And then offertory song, it's up to you dun sa kakanta. Either 1 fast or 1 slow. Then victory song, 1 fast song. Closing po yun. And then number 4 is rehearse with musicians. Ayan. So first, you need to rehearse with your either keyboardist or pianist alone. You have to work with him to put a few things in order when needed. Why? Kasi yung mga keys natin, hindi natin alam kung hindi rin nila alam kung ano yung key mo, no? Yung transition ng songs, yung mga arrangement. And